Ramos. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Sige po, tuloy-tuloy tayong pumalakpak kay Lord. Si Lord po ang parangalan natin sa oras na ito. Itaas natin ang ating kamay. Sige po, purihin natin siya. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Siya'y buhay, makapangyarihan, karapat-dapat na parangalan. Hallelujah. Sige po, purihin natin si Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Pinaparangalan ka namin. Ang Diyos na mga Diyos. Ang Hari na mga Hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang aming manunubos. Ang aming tagapagligtas. Come on, church. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat kang parangalan. Karapat-dapat kang paglingkuran. Hallelujah. Jesus, Jesus. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sapagkat alam namin, kailanman ang iyong mga anak na umaasa sa iyo, hindi mo bibiguin. At Lord, kilala mo ang bawat isang narito na may inaasahan sa iyo. Maaari ang kanilang inihingi ay para sa kanilang kagalingan, para sa kanilang deliverance, para sa kanilang kalayaan. Hayaan mo pong malaya kang makakilos sa bawat isang umaasa sa oras na ito. At salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, kanina pa'y nadadaman namin ang iyong presensya, at alam namin, Panginoon, may gagawin kang bagong bagay sa bawat isa. Wala pong ibang maitas kundi ikaw lamang. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Please remain standing as we open our Bible in Matthew chapter 1, verse 21. Mateo 1:21. Ito'y pangungusap ng anghel kung paanong ipapangalanan ang tagapagligtas. You will give birth to a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Sabi rito, at itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, bago tayo umupo, sabi sa kanat kaliwa mo, may gagawin si Lord sa iyo. Amen. Sabi mo sa kanya, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Ayan, sabi mo sa kanya, just release a blessing para tumasa kanyang faith. Sabi mo sa kanya, you will receive your miracle today. Amen. Sige po, just encourage one another, maging sa mga naka-online. Amen. Kayo tatanggap ng himala at pagpapala ng Panginoon. Tayo po lahat ay makakaupo. Ayan. Sabi ng anghel na si Gabriel kay Mary, huwag kang mag-alala. Sa magandang time, alam natin yung kwento, diretso na po tayo sa Word of God, na itong si Jose ay gustong tumakas doon sa kanilang kasal na si Maria, sapagkat natuklasan niyang itong si Mary ay nagdadalang tao. And imagine, no, isa silang parehas na kabataan, at itong si Mary tinanggap yung hamon na kung saan siya ay magkakaroon ng isang sanggol, at ang sabi ng anghel sa kanya, tatawagin mo ang batang ito na ang kanyang pangalan ay Jesus. So napakaganda, no? Binigyan ng direksyon ng anghel si Maria kung paanong papangalanan itong si Jesus. Isa po sa pinakamahirap na bagay na gawin sa mag-asawa, alam niyo kung ano? Ang magbigay ng pangalan. No? One of the hardest thing for couples, lalo yung mga bagong kasal, no? At bigla ang magka-baby, ay magbigay ng pangalan. May iba nga po, sa sobrang katamaran nilang magbigay ng pangalan, tinawag nila kanilang anak na boy, kasi lalaki. Huh? Yung iba naman ay girl, kasi. At yung iba, pinangalanan nila according kung anong buwan ipinanganak. July, August. Kasi yun yung buwan kung saan nila ipinanganak ang kanilang baby. Yung iba naman sa lugar. No? Victoria, kasi sa Victoria Court ginawa. Diba? Parang yung isang pamilya. Nay, ang ganda ng pangalan ng panganay naming kapatid, no, Victoria. Bakit po? Kasi sa Victoria pinanganak. Yung isa naman, ano ba yung mga hotel? Ha? Alam na alam ng iba yan, ha? Sisingit yung isang kapatid niya, sabi nung nanay, huwag ka nang sumingit sa raw. Huwag ka nang magsalita. Kasi sa jeep siya nagawa.
ang hirap magbigay ng pangalan. At usually sa Bible po, pag pinag-uusapan ng pangalan, ay may kinalaman ito sa kanilang destiny. May kinalaman ito sa kanilang tungkuling gagampanan at purpose bakit sila ipinanganak. Nanya kayo? At usually, yung pangalang iyon na ibibigay sa kanila ang kakatawan ng kanilang magiging buhay. Okay? Ang pangalan ay napakahalaga. Sabi sa katabi yung pangalan ay napakahalaga. May mga tao na ipinanganak sa mundong ito na kapag narinig natin yung pangalan, merong agad relationship sa kanilang naging buhay. Halimbawa, pag narinig niyo po yung pangalang Albert Einstein, ano agad na iisip niyo? Kasing talino ni Pastor James. Di ba? Sa kanyang panaginip. Di ba? Matalino. Yun pag-iisip mo, Albert Einstein, ang relasyon nito agad, no? Ay matalino. Kaya pag ang anak mo, pinangalanan mong Einstein, sasabihin sa eskwelahan, matalino ba yan? Ha? O, ito po yung sa pampangalan, no? Pagka Steve Jobs, ang relasyon nito ay, ano? Pag naisip ni Steve Jobs, Apple, di ba? Ano pa? Ha? Creator. Ano pa? Game changer. Okay? Sapagkat grabe yung kanyang ginawa sa industriya ng technology. Ito pa, si Nelson Mandela. Kilala niyo yan? Hindi po yung drummer natin si Nelson, ha? Si Nelson Mandela, na isang presidente ng Africa, no? Kung saan ipinaglaban niya yung karapatan ng mga Aprikano na maging malaya. Pagdating naman sa sports, pag sinaming sports, kagalang-galang sa pangalan ay Michael Jordan. Diba? Hanggang ngayon, yung debate, si Jordan ba o si Lebron? Eh, hindi. Sa akin po, era ko kasi si Jordan eh. No? Eh, talagang Jordan. No? Pagdating naman sa politics, eh, nandyan yung mga ginagalang na tulad nila Vladimir Putin. No? Isang Russian dictator. Okay? Pagdating naman sa monarchy, nandyan si Queen Elizabeth. Eh, pag narinig yung pangalan Queen Elizabeth, baka galang-galang na agad. Pagdating naman sa reliyon, nandyan si Prophet Muhammad. Peace be upon him. Ha? Ang binabanggit yung pangalan na Prophet Muhammad, laging kasunod agad. Peace be upon him. Parang walang peace si si Muhammad, kaya laging babanggitin, peace be upon him. So ito yung mga pangalan kung saan binigyan ng galang, kinilala, dahil na rin sa reputasyon kanilang nagawa. Ngayon, sa atin po, buhay, may mga pangalan ho tayo, kapag narinig natin, naano na agad tayo natatakot. No? Mga pangalan kung saan tayo'y nangangamba. Halimbawa, names that we usually afraid. Nandyan yung, pag nakarinig kayo ng multo. Ay, may multo dyan. Sino nito katanda-tanda na, takot pa sa multo? Oo, meron. Hindi ka nagsasara ng pintuan sa CR. Kapag madaling araw, pupunta ka kasi natatakot ka sa multo. O ito'y madalas katakutan ng iba, ha? Yung salitang pangalan ay utang. O, sinong takot dyan? Isa pang nakakatakot na pangalan, yung sakit at karamdaman. Di ba? Nakakatakot yan, yung may sakit ka, no? May karamdaman ka. At ang isang bagay na nakakatakot sa maraming tao, yung salitang kamatayan. Okay? Ngayon sa ating panahon, may bago na namang pangalang lumutang na kinatatakutan ng marami. Ano yon? COVID-19. At yan ay may mga nickname na ngayon. Delta variant. May Lamsa variant. Meron pang M. Ano na ilalagay nilang pangalan dyan, hindi nilang nickname. Pero yan yung bagay na ngayon ay kinatatakutan nating pangalan. Pero sabi ng anghel, ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat siya'y magiging tagapagligtas. At ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every
every name. At ang dahil, sabi rito, si Jesus na naging tao ay nagmistulang isang alipin, kaya't ang Ama, binigyan siya ng karangalan. Siya ay itinaas ng Ama at ang kanyang pangalan ay pangalang higit sa lahat ng pangalan. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. And the name Jesus, nandiyan kayo? Sabi rito, ang pangalang Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalang Jesus. Kaya pag-usapan po natin ngayon, just to encourage, saktong-sakto yung ating worship kanina, Jesus Christ, the name above all names. Hindi po ito yung reliyong sinimulang at tinayo ni Kibuloy. Okay? Ito po ay yung totoong Jesucristo na may pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Actually, pag pinag-usapan ng pangalan, the most controversial person in all of human history is the name Jesus Christ. Ang pangalan Jesucristo, ang pinaka-controversial na pangalan. Na hanggang ngayon ay pinagtatalunan, totoo bang nagkaroon ng Jesucristo? Hanggang ngayon pinagtatalunan, siya ba ay tao o Diyos? Ang pangalang Jesucristo ay kumalat sa buong sanlibutan. Iilan na lamang na mga tao ang hindi nakakarinig ng pangalang Jesucristo. Pero sa mahabang panahon, maraming kumilala, maraming sumampalataya, maraming tumanggap ng himala dahil sa pangalang Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Kasi sabi ng anghel, your name, you will call him Jesus. Ano ibig sabihin ng Jesus? Ang Jesus po ay very common name sa panahon ng mga Israel. Ang Jesus ay katulad din ng pangalang Joshua o Yeshua. At isa lang ang ibig sabihin nito, which means the Lord is salvation. Ang Panginoon ang tagapagligtas. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Pero si Jesus ay hindi lang basta Yeshua, hindi lang siya basta Jesus na tagapagligtas, kundi siya yung Jesus na mayroong Kristo na title. Jesus Christ. The word Christ means anointed. It comes from the Greek Christos and is a translation of the Hebrew word for Messiah, which means anointed or chosen one. So itong si Jesus na ipinanganak ni Maria, na ipinangako ng Diyos Ama doon pa lamang sa Old Testament, ay yung Kristo. Nang ibig sabihin ng Kristo or Christ, tagapagligtas, pinili ang Mesiyas. So si Jesus, by its name only Jesus, hindi yun kasi maraming Jesus. May kilala ba kayong Jesus na titinda ng taho? Ako may kilala eh. Diba? Meron nga dito, naging ninong, nung kailang huling kasal lang dito sa atin. Ang isang ninong na ninong dito, pangalan niya ay Jesus, tama? Talaga yung pagkaka-spelling, J-E-S-U-S, Jesus. Kaya daw nung siya ay estudyante, mahirap siyang pagalitan ng kanilang teacher. Kasi sabi nung teacher, naiilang daw kapag pagagalitan siya kasi pangalan pa lang, kagalang-galang na eh. Pero yung pag-uusapan natin pangalan, higit sa lahat na pangalan, ay hindi lang basta Jesus, kundi Jesus the Christ, the anointed, the Savior, the chosen one. Sa Bible po, especially sa New Testament, maraming ibinigay na title kay Jesus Christ. Nandiyan yung Savior, Emmanuel, the Advocate, All-Powerful, King of Kings, isa sa kanyang title yan. Deliverer, Redeemer, and the Light. Marami pa po mga pangalang idinikit sa pangalang Jesus Christ. At ito'y sumisimbolo kung sino siya at kung ano ang kanyang magagawa. At bakit po natin kailangang kilalanin ang pangalang ito? Ngayon sa panahon natin may hinaharap tayong pandemic.
Alam niyo po, may panlabang ibinigay sa atin ang Diyos. Amen? Na marami sa atin, hindi ho natin lubusang nagagamit o hindi ho natin lubusang naunawaan ang kapangyarihang taglay-taglay ng pangalang ito. Pero sa oras na ito, sabi mo sa katabi mo, sa oras na ito, nawa malaman mo, sabi mo, naway malaman mo ang kapangyarihan ni Jesus. Amen ba? Upang walang namang sakit, karamdaman, pandemic, kaguluhan sa mundong ito, maging gawa ng kaaway ang mag-i-stop sa iyo sapagkat may kapangyarihang ibinigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hello? Amen ba? So Jesus Christ, bakit po natin ito binibigyan ng galang? Because Jesus Christ is the only name that saves. Sapagkat si Jesus, yung Kristo, ang pangalang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. Malino na sinabi ng Acts chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Exclusive po ang salvation. Sabi sa katabi mo, exclusive ang salvation. Hindi po maraming daan papunta ng kaligtasan. Hello? Hindi po maraming pangalan ang magliligtas sa'yo. Hindi si Saint Peter, hindi si Saint Jude, si Saint Mark. Sino pa mga saint natin dito? Saint Jericho. Hindi si Saint Mary. Isa lamang ang pangalang ibinigay. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sabi mo sa katabi mo, isa lang pangalan ang magliligtas sa atin. Kaya nakakatawa po yung ibang mga hindi pa nabubuksan sa katotohanan kung sino-sinong tinatawag na pangalan. Tama? Gustong magkasasakyan, tatawagin itong si Saint Toyota. Hindi ko alam kung sinong saint eh. Ha? Gustong magkaanak, tatawagin si Saint. Sino ba? Saint Baclaran? Diba? Gustong magkaroon ng ani, si Saint ganito. Tama? Gusto ng kambal na anak, pati kambal na anak, may pangalan na tatawagin ka. Alam niyo ba yon? Kung gusto mo magkaroon ng kambal, mayroon ding pangalan kang tatawagin. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, isa lamang ang pangalang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Romans chapter 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay maliligtas. Kaya wala tayong ibang pwedeng tawagan eh. Hindi ka pwedeng mag-pray kaninong saints. Hello? Hindi ka pwedeng mag-pray kung kaninong pangalan. Kahit na pangalan pa ng kung sino-sinong mga santong tawagin mo, wala yon. Sapagkat isa lamang ang pangalang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya church, tingin kayo lahat sa akin, we have to honor the name of our Lord Jesus Christ. Kailangan po bigyan natin ng galang, bigyan natin ng honor ang pangalang Jesus Christ. Hindi po yan basta-basta lamang sinasabi ng walang kabuluhan. Kaya sabi ng utos ng Bible, no, kasama sa 10 Commandments, do not use the name of God in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Kailangan respetuhin ito. Ano ba sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 10, at the name of Jesus Christ, every knee should bow. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Ganun dapat binibigyan ng respeto. Hello? Kaya pag tayo po'y sumasamba sa Diyos, church, at tinataas sa pangalan ni Jesus, hindi ka pwedeng hindi magbigay ng respeto sa ating sinasamba. Hello? Sabi sa katabi mo, respeto lang. Respeto sa pangalang Jesus. Kasi sabi sa pangalang yan, lahat ng tuhod ay luluhod. Kahit ano pang pinagmamalaki mo sa buhay, kahit ano pang kalagayan mo, kahit mayaman ka, sikat ka, pero sa pangalan ni Jesus, kailangan kang magbigay ng
galang. At yan din ang dahilan bakit tayo nagtitipon. In the name of Jesus, we assemble in His name. Hindi tayo nagtitipon dito sa pangalan ni Pastor Glenn. Sino ba yun? Walang kwenta yun eh. Ama, hindi ho ako ang pinag-uusapan dito. Hindi si Pastor Mike, hindi si Pastor Manel, Pastora Manel. Hindi taon dahilan, ba't tayo nagtitipon dito? Kasi kung sa tao lang ay mag-uwian na po tayo. Tama? Sayang lang ang panahon at oras natin dito. Tayo nagtitipon sa pangalan ni Jesus. Tayo nagtitipon, kaya tayo nandito sa mga binibigyan natin ng respeto, ng galang, ng pagkilala ang pangalang Jesus. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 5, verse 4, when you are assembled in the name of our Lord Jesus, and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus in presence. Sabi niya, pag kayo'y nagtitipon, sabi niya po sa Pablo, sa pangalan ni Jesus, kasama niyo ako sa Espiritu. Kaya po mga kapatid, yung ating mga kapatid sa ibang bansa na nagtitipon sa pangalan ni Jesus, kasama natin sila sa Espiritu. Ganong kapangyarihan yung meron sa pangalang ito. Yung kapatid natin nasa Japan, yung kapatid natin nasa Cambodia, yung kapatid natin nasa London, nasa Afghanistan na nagtitipon kahit palihim. Pero nagtitipon sila sa pangalan ni Jesus, connected tayong lahat sa kanila. Nandiyan kayo? Tayo makakasama sa Espiritu. Sabi ni Pablo, kayo nagtitipon sa pangalan ni Jesus, yung Espiritu ko kasama nyo. Kasi nandoon din si Jesus. Matthew chapter 18, verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, sabi ni Jesus. Kung sino man 2-3 nakakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Hallelujah. Kahit na wala na si Jesus physically dito sa atin ngayon, siya'y umakyat na doon sa langit at ngayon nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. Pero dahil nagtitipon tayo sa kanyang pangalan, pangako niya, kasama niyo ako. That's why we assemble. Nagtitipon tayo, hindi sa pangalan ng church. Hello? Hindi sa pangalan ni pastor. Hindi sa pangalan ng kung sino man. Nagtitipon-tipon tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ating sinasamba. Siya ang ating pinupuri. Siya ang ating itinataas. Siya ang ating pinaparangalan. Siya ang ating itinataas sa lugar na ito. Amen ba? Kasi yun yung pangalan kailangan nating kilalanin. Amen? And we pray in the name of Jesus. Tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus. Sabi ng John chapter 14, verse 13 to 14, and whatever you ask in my name, Jesus said, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Sabi ng Panginoong Jesus, ano mang hingin nyo sa aking pangalan. Wow, what a powerful name. Para bagang, ito yung credit natin sa langit. Na tayo ay may access ngayon sa langit sapagkat sa code name na Jesus. Hindi lahat pwede pakinggan sa langit. Hindi lahat na pwede mong hingin sa langit ibibigay sa'yo. Kahit mabuti kang tao. Kahit religious ka. Kundi ibibigay lamang sa'yo at may access ka sa langit dahil sa code name na Jesus. Sapagkat ang sabi niya, anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko, ay ipagkakaloob sa inyo. Grabe, kaya nga pag nagpe-pray tayo, sa dulo ng prayer, ano lagi? In Jesus' name, Amen. Hindi tayo nagpe-pray, and in the name of Kibuloy, Amen. Kultong-kulto yun. Ngayon, ganun sila. And in the name of your appointed son, Pastor Apollo Kibuloy, Amen. Grabe. It's blasphemy. Nakakatuwang pakinggan kasi alam natin na katotohanan, pero maraming mga tao ang na-deceive sa bagay na yon. At hindi lamang sila, marami pa. Mga iba't ibang reliyon kung saan na tinatawag nila si Buddha, si Muhammad, si Kunjikpo, si Kungkung, kung sino-sino eh.
Iba-iba mga pangalan. Pero malinaw sinabi ng Panginoong Hesus, ano mang hingin nyo sa aking pangalan. It is our access to heaven. It is the code of heaven. Kung saan sa pangalan ni Jesus na-unlock yung mga bagay na gusto mong hingin. Naintindihan niyo yun? Ganun makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Why? Jesus has given us His name. Ibinigay na ni Jesus ang kanyang pangalan sa atin. When we use the name Jesus Christ, we are confessing that He is with us and that we are His. Anong punto rito? Pag binabanggit mo ang pangalan na Jesus, code name yan ng langit. O saan? Yan yung tenga na papakinggan ng langit. At pag binabanggit mo yung pangalang Jesus Christ, kinoconfess mong siya'y nasa sayo at ikay para sa Kanya. Nandiyan kayo? Sabi mo sa katabi mo, siya'y nasa sayo. No? So, ulitin mo, siya'y nasa sayo. So, ang nasa sayo, hindi sakit karamdaman. Ang nasa sayo ay hindi takot. Ang nasa sayo, hindi kahirapan. Ang nasa sayo, hindi pagkatalo. Hindi kabiguan. Hello, ang nasa sayo ay pangalang Jesus Christ. Binigyan ka ng kapangyarihang gamitin ng pangalang yan. Na nagpapatotoong siya'y nasa sayo at tayo ay para sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, para ka kay Lord. Hindi ka para kanino man, kapatid. Ang may-ari sa iyo ay si Jesus. Siyang tumubos sa iyo. At ang pinantubos niya sa iyo, hindi ginto at pilak. Ang pinantubos sa iyo ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang banal na dugo. Kaya siya ang may-ari sa iyo. At ibinigay niya ang pangalan niya sa iyo. Para bagang binigay niya sa iyo yung kanyang credit card. At ibinigay niya sa iyo yung PIN code na pwede mong gamitin kahit saang bangko. At yung limits noong credit card na yon, walang limits. Hello? Imagine mo, binigay sa yung credit card, gamitin mo kahit ano, basta itong PIN code niyan, pangalan Jesus. At the moment na ginagamit mo yon, yung PIN code na yon, pag nag-withdraw ka, may lalabas. Ay, hindi na yun. Binigyan tayo ng ganung karapatan ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, hindi ka ba natutuwa? Kasi para sa iba sa atin, nalulungkot hanggang ngayon. You know? Kaya sabi ng Panginoon, gusto nyo malubos ang inyong kagalakan? Humingi kayo. Sa aking pangalan, ipagkakaloob sa iyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi. Ano yung katabi mo, hiningi ka na ba? Mamaya pag-usapan natin, bakit marami tayong hinihingi, hindi natin na itatanggap? Nandiyan kayo? Kasi minsan mali rin yung ating paggamit sa pangalan. Now, sa pangalan din ni Jesus, we will pray for the sick and they shall recover. Isang pangalan, no? Isang kapangyarihan ng pangalang Jesus na kapag ginamit mo ito sa may sakit karamdaman, ang may sakit karamdaman ay gagaling. Mark 16 verse 17 to 18, New King James Version, in my name, sabi Panginoong Jesus, sa aking pangalan, you will lay hands on the sick and they will recover. Kaya sa mga may sakit karamdaman, pag-pray mo lang sa pangalan ni Jesus. Hindi mo na kailangan hampasin pa ng mga dahon-dahon. Dura na, iba gumagano pa, diba? Hampasin ng dahon. Ano-ano ginagawa? May isang tayong kakilala, dinala sa albularyo yung may sakit, lalong lumala. At kung ano-ano nakita. Nandiyan kayo? Kasi mga pagpapagaling, hindi naman kung sinong pangalan kundi sa pangalan ni Jesus. Ang may sakit karamdaman ay gagaling. Nasubukan nyo na ba? Sabi mo sa katabi mo, subukan mo. Tapos tayo natatakot no? Listen to me, hindi naman ikaw ang magpapagaling. Instrumento ka lang ng Diyos para magpagaling. At ang pangalang gagamitin mo, hindi mo naman din pangalan. Kaya anong punto? Hindi ka mapapahiya kasi hindi mo naman pangalan ang ginamit. Ang ginamit na pangalan ay si Jesus. Ang nakataya dito ay ang kanyang pangalan. Ang tungkulin natin na iniutos ng Biblia, ipanalangin ng may sakit. Ang pagpapagaling ay nasa Diyos. Kaya kung hindi man sila gumaling, Pastor, pinag-pray ko ba't hindi gumaling? Wala sa'yo yun. Ang tungkulin mo ay ipag-pray.
Pero alam mo ba kapatid, dahil sa ating pananalig sa Diyos at ang relasyon natin sa Kanya, ano mang hingin natin sa Kanyang pangalan, kahit ang may sakit ay kayang pagalingin ng Panginoon. At marami ng patotoo, mga bulag ay nakakita, mga pilay nakalakad. Hello, maging ang patay muling nabuhay sa pangalan ni Jesus. Pastor, parang kwento lang yan noong unang panahon na. Sa panahon pa ng Bible, hindi po maging sa ating panahon. Ang pangalan niyan ay epektibo hanggang ngayon. Na sa pangalan ni Jesus, kahit yan ay COVID. Hello, alam niyo nakakalungkot ngayon, ang church, nawala yung focus natin at paniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Na para bagang ngayon, kailangan gamitan mo lagi ng technology, ng medisina. Walang masama po doon, mga kapatid. And according to your faith, yun din ang mangyayari sa'yo. Pero gusto ko pong ipaliwanag sa bawat isang narito at gusto ko makita nyo yung antas ng pananampalataya. Kailangan natin paniwalaan sa pangalang Jesus. Na kahit anong sakit yan, kahit na cancer yan, kahit na sinabi ng doktor na mamamatay na yan, kung tayo maniniwala sa pangalan ni Jesus, hello, at mananampalataya sa Kanyang kapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Amen ba? Sino naniniwala rito? Na kahit anong sakit karamdaman kayang pagalingin ni Lord. Yes. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, sa panahon ng mga apostol, itong si Pedro at si Juan ay dumaan doon sa templo. At ang tawag doon sa templo ay Beautiful Temple. Kung saan habang sila'y dumadaan, narinig ng pilay na nandoon si Pedro at saka si Juan. Humingi sila ng limos. Itong pilay na ito, maawa kayo sa akin, palimusan niyo ako. Sabi ni Pedro, ginto't pilak ay wala kami. Acts chapter 3 verse 6, then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have, yun yung meron tayo eh. But what I have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk! Wow! Tanong ko sa iyo, tingnan kayo lahat sa akin, sa mga nagbabasa ng Bible, sa mga nanampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos, ito ba'y kwento lamang? Hello? At ito ba ay sa panahon lamang nila Pedro at nila Juan at hindi na kayang mangyari sa atin? Ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakilanman. Siya ang Diyos noon na gumagawa ng himala. Siya din ang Diyos na gumagawa ng himala ngayon. Kaya pwede mong sabihin sa may sakit karamdaman, wala akong may bibigay na ginto't pilak sa'yo, wala akong may bibigay na cash sa'yo, pero ang meron ako ay kaya kong ibigay sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Wow! What a powerful name! Hello? Yun yung meron sa atin eh. Na marami sa atin, alam niyo po, bumaba na yung antas ng ating paniniwala sa pangalang yan. Sa atin, parang pangalan na lamang yan na ginagamit natin sa prayer. Yung pangalan na yung ginagamit na lamang natin kapag tayo ay nadulas ni Jesus. Diba? Ginagamit na lamang natin yung pangalan niya kapag tayo ay minsan nakakalungkot yung iba. Hindi naman Kristiyano ito. No? Nagmumura sa pangalang yan. Pero sa ating mga mananampalataya, alam natin kung anong kapangyarihan meron sa pangalang ito. Na sa pangalan ni Jesus, ang may sakit karamdaman ay kayang pagalingin ng Panginoon. And listen to me, even the enemy knows and understands the power of Jesus' name. Paging si Satanas at ang mga demonyo ay nauunawaan yung kapangyarihang meron sa pangalang Jesus. Mark chapter 16 verse 17, Jesus said, and the signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. Alam ng mga demonyo na sa pangalan ni Jesus wala silang magagawa. Naiintindihan nila yung authority na meron sa pangalang iyan. Kaya nga niyang inutusan ng Panginoong Jesus yung kanyang mga apostol at mga disipulo, yung 72 na nakusaan, sabi niya, humayo kayo. At nung sila'y humayo at mangaral, sabi ng Luke chapter 10 verse 17, the 72 returned with joy, saying, Lord Jesus, even the demons are subject to us in your name.
Bumalik sila kay Jesus, itong 72 na inutusan ni Jesus na mangaral. Nung bumalik, kumaawit sila ng masaya. Nag-report sila kay Jesus Christ. Sabi nila, Panginoong Jesus, grabe, pati ang mga demonyo ay sumusunod sa iyong pangalan. Bakit? Naiintindihan ni Satanas ang kapangyarihang meron sa pangalang yan. Hello? Kaya po yung mga may bahay dito na madilim ang inyong tahanan sa espiritu, may mga tahanan po kasi pagpasok parang madilim, tapos parang sa gabi may nakikita-kita ka, may mga nararamdam-ramdaman ka. Totoo yan, may mga ganyang bahay. Diba? Sa gabi hindi ka makatulog, nakapanaginip ka na kung ano-ano. Kasi maaari yung tahanan yun ay mayroong history na hindi maganda. Hello? May tinatawag na spiritong namamayani sa lugar na yon. Alam mo, bilang mananampalataya, tumayo ka sa... Yung iba kasi takot eh. Totoo lang. May nararamdaman. Tumatakbo at pusa lang pala yung nagmiyaw. Alam niyo, tingin lang sa akin, hindi mo kilala yung kapangyarihang ibinigay sa'yo sa pangalan ni Jesus. And right now, I want you to raise up the bar of your faith sa pangalan ni Jesus. Pwede kang tumayo sa inyong tahanan at sabihin mo, masamang espiritu, lumayas ka! O sinigaw ako rito, parang may mga lumayas na agad eh. Kanya kayo, you have to understand the authority na meron sa pangalang yan. At binigyan ka ng karapatan. Sabi sa katabi, binigyan tayo ng karapatan. How do we apply the power in the name of Jesus? Paano ba natin i-apply ito? We are representing Him here on earth. Representation kasi tayo ni Jesus. At ang ginagamit natin, na para bagang pulis, ang tsapa natin ay si Jesus. Nakakita na ba kayo ng pulis sa kalsada? Di ba? Kahit anong sasakyan, pag pinara yan, kailangan stop ka. Tama? Kamay lang gagamitin. Ay, stop ka. Kasi naka-uniform yan, may tsapa yan, may authority yan. Ganon din po tayo mga kapatid. Kailangan makilala mo yung authority ibinigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga demonyo'y nanginginig sa pangalan ni Jesus. Hello? Meron ako ikikwento sa inyo. Ito'y true to life story. Bata pa ho ako, narinig ko na yung kanyang patotoo. At na-tape po yung kanyang testimony. Isa po siyang satanista. Kung saan, sabi niya, in the spirit, lahat daw ng mga satanista na may tungkulin, ay nagre-report kay Satanas in the spirit. Parang umaalis yung kanilang katawan, yung kanilang spirito sa kanilang katawan, at pupunta sila sa isang lugar, at imimit nila si Satanas yung kanyang kwento. No? Bata pa ako narinig ko na itong kwentong ito. At ang sabi nila, nagre-report sila kung ano yung kanilang ginagawa sa kanilang mga community. Pero isang araw, itong satanista na ito, meron siyang gustong guluhin na grupo, which is born again Christian. Sa tuwing dadaan siya doon sa church na yon, nagka-curse siya na kung ano-ano. Pero walang effective. Hindi nag-e-effect yung curse ng binabanggit kasi isa siyang satanista. No, hindi daw nag-e-effect yung kanyang pagka-curse doon sa isang grupo ng mga Kristiyano. At narinig niya yung pangalang Jesus. Kaya nung mag-report sila kay Satanas, ito nakakatawa nangyari. Nag-report sila sa mga nangyayari. Nung siya niya yung mag-report, sabi niya, kamahalan. Doon po sa lugar namin, meron akong kini-curse, hindi ko ma-curse. At kapag narinig ko yung pangalang Jesus, alam niyo, marinig ni Satanas doon Jesus, napaluhod si Satanas. Sabi, tumayo, wag mo babanggitin yung pangalan niyan dito. Alam ni Satanas yung kapangyarihang meron sa pangalan niya. Tayong mga anak ng Diyos na binigyan ng karapatang gamitin ito, tayo hindi natin nauunawaan ang meron sa kanyang pangalan. Hello? Akala natin ito yung pangalan, basta namang pangalan. No, ito yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pero alam niyo po yung pangalang yan? Listen to me papunta na ako sa sermon naman. The name of Jesus is not a magic word. Hindi porket alam mo yung pangalan ni Jesus at naniniwala sa kanyang kapangyarihan, parang magic word na yan na abracadabra, shibumba. Hindi po ganun yan. Hindi po yan parang
Open sesame, bubukas na. No? Hindi po ganun yung pangalang yan. Ang pangalang Jesus ay nagiging epektibo lamang at pwede mong gamitin. No, you are qualified to use Jesus Christ's name only if you are truly born again and have personal relationship with Him. Hindi po para sa lahat na gagamitin mo lang yung pangalang Jesus. Automatic, o-open na. Mangyayari na, parang genie in the bottle. Ano man ang hingin mo, mangyayari. Hindi. May kwento sa Bible, napakagandang example. Sa Acts chapter 19, verse 13 to 17, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation. Okay, may mga Hudyo, grupo ng mga Hudyo, na pumupunta sa iba't ibang mga baryo-baryo para itong mga tawag ito, yung albularyo. No? At narinig nila na itong sila Pedro, sila Juan, ay nakapagpapalayas ng demonyo, sumusunod sa pangalan ni Jesus. Narinig nila si Pablo, ginamit yung pangalan ni Jesus, lumayas. Kaya sabi nila, sa kanilang mga incantation, ginamit nila yung pangalang Jesus. Ang sabi nila sa demonyong nandoon sa tao, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches. Sabi nito mga travelers nito ng mga Hudyo, doon sa sinasapian ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka! 7 sons of Jewish high priest named Sceva were doing this. Isa sa mga gumagawa nito ay si Sceva. Parang scuba yung dating. Ginawa niya ito. But one time, when they tried it, isang araw, nung ginagawa nila ito, the evil spirit replied, sumagot yung spirito, I know Jesus, and I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Tanda kayo? So sabi nila, sa inaanyang spirito, narinig natin, ginagamit ng mga apostol, ginagamit ni Pablo, lumalayas, gamitin natin. Mga albularyo sila mga inkador sila no? Sabi na doon sa masamang spirito, lumayas ka sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Sumagot yung masamang spirito, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, pero ikaw na gumagamit sa kanilang pangalan, sino ka? Anong ginawa? Yung spiritong nandoon sa inaalihan, lumipat sa kanila. At sila'y binugbog, hinubaran, pinahiya sila. At ito sabi ng Bible, when this became known to the Jews and Greek living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya hindi basta-basta gagamitin lang yung pangalan ni Jesus. Kaya kayo, kung hindi ka unang-una, walang karapatan at hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pa totoong born again. Eh pag kami mga inaalihang espiritu, nandiyan ka, di ka born again. Baka sumanib sa'yo yun. Ano yung totoo yun? Nandiyan kayo? Bagamat sa panahon natin ngayon, listen to me kasi nung bata ako, madalas ako nakakakita ng mga inaalihan ng masamang espiritu, iba-iba ang mga salita, umiikot ang ulo. Sabi ko nga sa inyo, minsan sa bahay namin, katabi ko, hindi ko alam, ay inaalihan na pala ng demonyo. Dinadala sa bahay namin para i-cast out at saka deliverance. Galing ako sa eskwela, pag uwi ko, diretso ako sa kwarto ko, humiga ako sa kama ko, mayroong dito sa taas ng parang parang double deck. Sa taas namin may dumudungo sa akin na pulang-pula yung mata. Sabi ko sa pinsang ko, Kuya Boy, sino yung nasa taas? Natutulog siya, huwag mong pansinin yan, naalihan ng demonyo yan. Sabi ko, God, ano ba itong kwarto ko? Totoo nung una pa lang, marami mga ganyan. Alam nyo ngayon, iba na kasi yung pag-aalihan ng demonyo sa marami mga tao Yung iba, alam nyo nadidimon po si saan sa paglalaro na kung ano-ano mga laro.
demon possessed sa kung ano-ano mga pinapanood. Pero alam nyo ba, sa pangalan ni Jesus, kaya kang lumaya. Hello? Sa pangalan ni Jesus, kaya kang pagalingin. Pero ang gagamit ito, hindi lang basta kung sino lang. Kailangan deputize ka. Hello? Kailangan may karapatan kang gumamit nito kasi hindi lahat nagsasabing Panginoon, Panginoon. Matthew 7 verse 22 hanggang verse 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell to them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sa huling panahon, sasabihin niya, Panginoon, Panginoon, nakapagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Sa pangalan mo, nangaral kami. Sa pangalan mo, gumawa kami ng mga himala. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Kayo na gumagawa ng kalapastanganan. Kayo na gumagawa ng kasamaan. Hello? Kaya never use the name Jesus kung hindi ka pa tunay na anak ng Diyos. You cannot use the name of Jesus effectively kung wala kang relasyon sa Kanya. Amen ba? Ang level ng iyong relasyon sa Diyos, ang level ng effectiveness ng pangalan ni Jesus sa buhay mo. Naintindihan niyo yun? Ulitin ko ha. Ang level ng anointing ng pangalan ni Jesus at ang kanyang effectiveness na pangalan sa buhay mo ay depende rin sa relasyon mo sa Kanya. Ano yung katabi mo ngayon? Kamusta na relasyon mo kay Lord? Pangalawa, nagiging effective ang pangalang ito. The power in the name of Jesus is invoked through faith. Gaano ka ba naniniwala sa pangalang yan? Hello? Tanong mo yung katabi mo, gaano ka ba naniniwala sa pangalang yan? Kasi marami sa atin nag-Jesus, Jesus, pero totoo yung puso nila, punong-puno ng pagdududa. Sabi sa katabi mo, totoo yun. Minsan nakala natin, pupunta na tayo ng church. Listen ha, okay magagalit, pero maraming ganito. Pupunta ka sa church kasi niisip mo, baka tsamba, totoo ito. Nagalit lang ka, baka naman totoo, hindi sige. Wala yung buong puso mong paniniwala. Hello? Yung iba nakagisnan, kinalakihan. Pero yung totoong pananampalataya sa pangalang yan ay hindi pa totoo sa buhay mo. Kaya tanong mo yung katabi mo, gaano na ba katotoo sa iyo si Jesus? Gaano na ba ang yung pananampalataya sa kanyang pangalan? Amen ba? Kasi maaaring narinig mo yung kanyang pangalan at maaaring sumasamba ka na sa kanyang pangalan. Maaaring naglilingkod ka nga sa kanyang pangalan pero hindi yung lubos sa mong relasyon sa kanya ay nabubuhos ng totoo. Hindi totoo pa yung relasyon mo. Nadadala ka lang ng barkada, nadadala ka lang ng ministry. Pero ang pangalang ito ay effective. Hello, lalo kung ito'y may pananampalataya sa paniniwala sa kanyang pangalan. Acts chapter 3 verse 16. And in His name, through faith, in His name had made this man strong, whom ye see and know. Yet the faith which is by His had given him this perfect soundness in the presence you all. Sabi rito, yung pangalan ni Jesus na nagpagaling sa kanya eh. Dahil sa paniniwala niya sa pangalang iyon. Kaya tanong mo yung katabi mo, kaano ka ba naniniwala sa pangalan ni Jesus? Marami sa atin mananamba, pumunta sa church, pero hanggang ngayon totoo lang, nagdadalawang isip ka, kulang yung paniniwala at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. And I pray and declare right now in the name of Jesus Christ. Kapatid, itaas mo yung antas ng yung paniniwala sa pangalang iyan. Sapagkat ang pangalan ni Jesus, Philippians chapter 2 verse 10, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Why? The name of Jesus is the name above all names. At magagamit mo yan kung yung puso mo yung totoong naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Ano ang iyong kalagayan ngayon? Meron ka bang nilalaban sa buhay?
Meron bang mga sakit karamdaman? Meron bang mga espiritong gumagambala sa'yo? We're going to use the name of Jesus right now. Nung bata ako, nung marinig ko ito, about the name Jesus Christ, the name above all name, nagkaroon ako na-picturize ko kasi isa po akong tao na laging nagpipicturize sa mga bagay-bagay. Ano na-picturize ko rito? Pag binabanggit mo yung pangalan Jesus Christ, para kang naguhulog ng nuclear bomb sa kampo ng kaaway. Para kang nag-drop ng nuclear bomb. Kung saan pag ito ay bumagsak sa kanila, durug-durug silang lahat. Ganong kapangyarihan ang meron sa pangalang ito. Kaya, give honor to this name. Respect this name. Ano kayo, church? Honor, respect His name. Believe in His name. Sapagkat sino man niniwala sa kanyang pangalan ay maliligtas. Wow. As we worship the Lord, we're going to worship yung ating pong kinanta kanina. I want you to raise your faith in the name of Jesus. Ulitin ko, raise your faith in the name of Jesus. Hindi lang basta itong pangalang ginawa ng tao, pangalang itong ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Jesus Christ, the Anointed One, the Chosen One, the Messiah, our hope for glory, the Prince of Peace, Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Are you with me, church? Gaano ang iyong paniniwala sa pangalang yan? Gaano mo binibigyan ng respeto ang pangalang yan? Gaano mo pinapanampalatayanan ang pangalang yan? At sasabihin ko sa iyo, yung effectiveness sa pangalang yan, depende rin sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Let's worship Him right now. Oh, hallelujah. I feel the anointing of God right now. Oh, thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. As you worship Him, I speak Jesus. open your heart to God. Open your spirit to God right now. And feel the anointing, the power of the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Woo! Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Amen. Church, listen to me. The Lord just impressed in my heart. Marami sa atin, hindi mo na-utilize, hindi mo lubos ang nagagamit ang pangalang ito na ibinigay sa iyo yung karapatan. Kung ikaw'y tunay na anak ng Diyos at nananampalataya sa Kanya, you can use that name. And right now, we're going to use that name. Sapagkat ibinigay sa atin ang karapatang iyan, gamitin mo yung karapatan. Ano ang iyong hinaharap ngayon? Ano man ang laban mo ngayon? Ano yung gumagambala sa iyong espiritu? We're going to use the name of Jesus. Na nararamdaman ko po, nanginginig na sa takot ang masamang espiritu. Sinisira na ang anumang gawa ng kaaway sa buhay mo. Wala na siyang pupuntahan kundi umalis. Tumakbo sa pangalan ni Jesus. Come on, raise your heart to God right now. Raise your spirit. Pagbilang ko po ng 1, 2, 3, we're going to speak His name. Pagbilang ko po ng 1, 2, 3 with faith na may paggalang sa pangalan niya. Sasabihin natin sabay-sabay, Jesus Christ, my Lord. Be ready, church, with faith. May paniniwala at pananampalataya sa pangalan na yan. At anumang gawa ng kaaway, anumang espiritu, anumang pangalan na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, wala silang magagawa kundi lumuhod sa pangalan ni Jesus. Inhale, exhale. Prepare your heart, prepare your spirit. Kung may battle ka, may sakit karamdaman ka, may hinihingi ka kay Lord. Again, the name of Jesus is not magic word. Pero sa mga anak ng Diyos, sa kanya mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, ang pangalan niya ay isang pribileyo sa atin.
One. Hallelujah. Prepare your heart. Increase your faith to God. Two. Isipin mo na yung mga gawa ng kaway na kailangan umalis sa iyong tahanan, sa iyong buhay. One. Two. Three. Speak His name. Jesus Christ. Jesus Christ. My Lord. My Savior. Jesus. Jesus. Woo! Jesus. Woo! Yes, I feel the anointing of the Lord right now. Lahat na nangangailangan ng deliverance, lahat na nangangailangan ng kalayaan, ito ba'y bisyo? Ito ba'y takot? Anxiety, depression? Sa pangalan ni Jesus, ang sakit ay gagaling. Ang kaaway at kanyang mga gawa ay lalayas. If you want deliverance right now, I want you to come to the altar. Sige po, mabilis. If you want deliverance, lapit kayo dito sa harapan. Dito po, dito. Tayo kayo rito sa harapan. Dito kayo sa harapan. Tayo lang kayo, tayo lang, tayo lang. Wow. Yes. As you come to the altar, open your heart to God. Oh, si kabahanda yan, bababababahanda. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I feel the anointing of God. Woo! Sa oras na ito, tutuldukan natin ang anumang kapangyarihan ng kaaway na kumikilos sa buhay mo. Oh, siya bahaya na dadadadabahan. Be ready, church. I want the whole congregation, especially our pastors, leaders, to join me in faith. Magkakaisa tayo sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Extend natin ang ating kamay sa kanila. Oh, si kababahanda yala babababahanda. Hallelujah, hallelujah. Pagsabi ko po ng in the name of Jesus, according to His word, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ano man ang espiritu gumagambala sa iyo ngayon ay lalayas in the name of Jesus. Manalangin tayo. Heavenly Father, kami na yung mga lingkod na pinapangaral ng iyong salita, nananampalataya sa iyong mga salita, nananampalataya at nananalig sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At tulad ni sinabi ni Pedro at ni Juan, ginto't pilak ay wala kami. But listen, church, what I have, I've given it to you right now. In the name of Jesus, taas niyo ang inyong kamay. Pag bilang ko ng 1, 2, 3, you're going to receive your deliverance. You're going to receive your healing. You're going to receive kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. Come on, be ready. Heavenly Father, thank you for the privilege that you have given to us. Meron kaming pangalang taglay-taglay na kailan may hindi mo matatanggihan. Ang pangalan ng aming tagapagligtas. Ang pangalan nagligtas sa amin. Be ready, church. 1, 2, 3. In the name of Jesus, receive it. Receive it. Receive it. Yes. Receive it. Receive it in the name of Jesus. Yes. Yes, in the name of Jesus.
from God. I command you to come out in Jesus' name. Oh, sika ba 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 ba, haya ya ba 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 ba.